Mataas ang kisam ng simbahan, at bawat salamin nitong may kulay ay nahuhulog ang liwanag sa mga batong sahig na tila pininturahan ng langit. Tahimik ang lahat. Ang hangin ay mabigat, hindi dahil sa init, kundi dahil sa kaba. Lahat ng mata ay nakatuon sa lalaking nakatayo sa gitna, ilang hakbang lamang mula sa altar. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Nakaitim siyang Amerikana, matikas ang tindig, at may hawak sa kanyang kaliwang kamay, isang rosaryong kahoy. Sa kanang kamay, isang maliit na lighter. Alam ba ninyo kung anong simbolo ito? Tanong niya, ang tinig ay malamig, tila salitang bakal na hinahampas sa bato. Walang sumagot. Ito ay tanikala ng kasinungalingan, anya. At bago pa makagalaw ang sinuman, pinindot niya ang lighter, at isang maliit na apoy ang sumiklab. Pastor David, sigaw ng isang babae mula sa likuran. Isang matandang lalaki ang sumugod, ngunit pinigilan siya ng matandang pari na nakatayo sa altar. Tahimik itong nagtaas ng kamay, tila sinasabing, hayaan mo siya. Ang apoy ay dinilaan ang mga butil ng rosaryo, isa-isa itong lumiliit habang ang usok ay pumapaitaas, sumasayaw sa liwanag ng kandila. Sa ilalim ng tanaw ng krusipiho, sa gitna ng katahimikan, sinilaban ni Pastor David ang paniniwala ng ilan. Walang sumigaw ulit. Walang galaw. Para bang ang mismong simbahan ay huminto sa paghinga. At doon, sa pagitan ng alab at panalangin, nagsimula ang kwento. Isang linggo ang nakaraan, ang lahat ay tila normal. Ang bayan ng St. Eloy sa gitna ng Midwest ay ang klase ng lugar na ang balita ay umiikot lang sa bagong bakery, o kung sinong estudyante ang nanalo sa spelling bee. Ang mga tao'y palakaibigan. Ang mga aso'y malaya. At ang simbahan ay sentro ng buhay, dalawa sa katunayan. Sa isang gilid ng kalye, New Grace Fellowship, isang malaking gusali na may modernong arkitektura, D-screen, at drum set sa loob ng altar. Dito namumuno si Pastor David Crenshaw, isang lalaking malakas ang boses at mas malakas pa ang paniniwala. Sa kabila naman, St. Peter's Catholic Church, gawa sa luma, ngunit matibay na bato, simpleng arkitektura, pero may aura ng kabanalan. Doon naglilingkod si Padre Francis O'Leary, 72 anyos, mahina ang boses ngunit palaging tumatama sa puso. Sa loob ng maraming taon, ang dalawang simbahan ay namuhay sa payapang distansya. Ang mga miyembro nila ay nagkakasalubong sa grocery, kumakaway sa isa't isa, ngumumingiti kahit di nag-uusap. Pero sa ilalim ng mga ngiting iyon, may puwersang hindi pinangalanan, isang tensyon, isang bitak na dahan-dahang lumalalim. At lahat ng iyon ay nagsimula sa isang sermon. Linggo ng umaga. Maagang dumating ang mga miyembro ng New Grace. Mainit pa ang kape sa papel na tasa, habang ang banda ay naghahanda. Lumabas si Pastor David mula sa likuran ng entablado, bitbit ang kanyang Biblia, seryoso ang mukha. Ngayong umaga, panimula niya, pag-uusapan natin ang katotohanan. At kung paanong maraming tao ang nilinlang ng peke nitong bersyon. Tahimik ang mga tao. May ilan sa inyo na lumaki sa tradisyon. Rosaryo. Rebulto. Mga dasal na paulit-ulit na tila otomatiko. Pero mga kapatid, tanungin ko kayo, naliligtas ba ang kaluluwa sa pamamagitan ng kwintas? Sa pamamagitan ng bato? May ilang pabulong na amen. May ilan namang nagkatinginan. Hindi ko sinasabing mali ang kanilang intensyon. Pero kapag ang isang bagay ay nagsimulang palitan ang Diyos sa ating puso, ito ay nagiging idolatria. Sa likod ng kanyang tinig ay may nakatagong galit. At hindi lahat sa audience ay comfortable. Ang isa, si Sister Caroline, isang dating Katoliko, ay napayuko. Ang isa pa, si Thomas, isang deakon, ay kinuyom ang kamao sa kanyang hita. Pagkatapos ng serbisyo, mainit ang usapan. Ang mga video clip ng sermon ay in-upload. Sa isang maliit na grupo ng kabataan, may bulong-bulungan. Grabe si Pastor. Tinira talaga ang mga Katoliko. Pero totoo, di ba? Wala naman sa rosaryo ang kaligtasan. Pero parang hindi tama yung tono. Habang ang social media ay nagluluto ng apoy, sa kabilang simbahan, si Padre Francis ay kasalukuyang nakaupo sa harap ng isang matandang babae sa confession booth. Iyakin po ako, Father. Naramdaman ko pong binastos ang ating pananampalataya, sabi ng babae. Tahimik si Francis. Pinatong niya ang kamay sa kanyang tuhod. Anak, hindi natin kailangang lumaban gamit ang parehong galit. Magdasal tayo para sa kanya. Pero nang siya'y mag-isa na, binuksan niya ang kanyang journal.
Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan upang hindi hatulan, ng lakas upang umintindi, at ng awa upang hindi sumuko sa sakit ng pananahimik. Sa gabi, habang ang mga ilaw ng S.V. Peter ay unti-unting namamatay, ang simbahan sa kabila ay maliwanag pa rin, puno ng tawanan, kantahan, at lakas. Sa pagitan nila, isang kaling tahimik. Pero sa ilalim ng katahimikang iyon, may apoy nang nagsisimula. Isang araw, si David ay naglakad sa kanyang opisina, may daladalang maliit na kahon. Doon, iniabot sa kanya ni Thomas ang isang lumang rosaryo mula sa donasyon na dinala ng isang dating Katoliko. Pastor, nakita ko ito sa lumang storage. Naisip ko lang na ipatapon. Kinuha ito ni David, tinitigan. Walang emosyon. Minsan, anya, kailangan nating sirain ang simbolo para makita ang ugat ng kasinungalingan. Hindi sumagot si Thomas. Pero ang titig niya ay mabigat. Kinagabihan, habang nakaupo si David sa kanyang mesa, pinapanood niya ang replay ng kanyang sermon. Tumataas ang views. Tumataas ang likes. Sa screen, isa-isang umaangat ang komento. Salamat Pastor, nailawan mo ang katotohanan. Finally, someone spoke out. Bastos. Anong klaseng Christian ka? Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, siya ang naging tinig. Sa kabilang kalsada, si Francis ay muling nakayuko sa kanyang journal. Mahina ang ilaw at ang langit sa labas ay puno ng bituin. Nararamdaman ko ang papalapit na bagyo. Hindi ito ulan. Hindi ito hangin. Kundi apoy ng puso ng tao. At sa paglipas ng isang linggo, habang ang mga dahon ng Oktubre ay unti-unting nalalaglag, ang mga araw ay tila humihigpit. Sa isang gabi ng Huwebes, si David ay tumayo sa harap ng kanyang leadership team. May plano ako, anya. Darating ako sa misa sa S.V. Peter. Hindi bilang kaaway. Kundi bilang patotoo. Patotoo, tanong ng isa. Patotoo na ang katotohanan ay hindi natatakot sa tradisyon. Ipapakita ko sa kanila na ang rosaryo ay walang bisa. Isa lang itong string ng kahoy. Tahimik ang silid. May kaba sa hangin. David, bulong ni Caroline, baka ito'y masyado na. Ngumiti si David. Minsan, kailangan natin ng apoy para matunaw ang kasinungalingan. At sa sumunod na linggo, may lalaking papasok sa simbahan. Hindi para magdasal, kundi para sunugin ang sarili niyang kahulugan ng pananampalataya. Tahimik ang buong simbahan. Isang iglap ng katahimikan na parang hinihigop ang lahat ng tunog, lahat ng damdamin. At pagkatapos ay nagsimula ang pagkulo. Hindi sa mga salita ng pari o mga kanta ng chore, kundi sa mga screen ng telepono. Sa isang clip na kuha sa sermon ni Pastor David noong nakaraang linggo, malinaw ang kanyang tinig. Ang rosaryo ay hindi panalangin. Isa itong tanikala ng kasinungalingan. Repetition ay hindi relasyon. Dasal na inuulit-ulit ay hindi koneksyon sa Diyos. Isa lang iyang kahoy na nilagyan ng kahulugan ng tao, hindi ng langit. Hindi nagtagal, ang clip ay sumabog sa social media. Una, sa mga miyembro ng New Grace Fellowship. Pagkatapos, sa mga estudyante, mga lokal na negosyante, at kahit mga dating Katoliko. May mga nag-like. May mga nag-share. May mga nagkomento ng papuri. At may mga hindi natuwa. Sa cafe sa tabi ng istasyon ng gasolinahan, dalawang matandang babae ang nag-uusap. Sinabi raw ng pastor na ang rosaryo daw ay idolatriya. Na parang, sinasamba daw natin yon, bulong ng isa, habang sinasawsaw ang donut sa kape. Hindi ba't panalangin yon? Para sa ina ng Diyos, tanong ng isa pa. Ewan ko ba? Basta parang may mali. Mula sa mga simpleng bulungan, naging maiinit na pag-uusap. Sa isang grocery store, isang kaswal na, kumusta, ay sinundan ng maikling tensyon. Magandang sermon ni Pastor David no, sabi ng isang lalaki sa kahera. Tahimik lang ang babae, tapos ay marahang bumulong, depende kung kaninong pananampalataya ang tinira. Mula sa mga ngiti, naging mga tingin. Mula sa mga tingin, naging distansya. Ang dating bayan na puno ng komunidad ay unti-unting hinati ng isang salita, rosaryo. Samantala, sa rectory ng S.V. Peters, nakaupo si Padre Francis sa kanyang maliit na mesa, may tasa ng tsaa, at isang lumang tablet na ipinahiram sa kanya ng isang estudyante. Father, trending kayo, biro ng binatang nag-abot ng gadget. Ngumiti si Francis, kinuha ang tablet, at pinanood ang sermon. Tahimik lang siya habang umaalinggaw ang boses ni David sa maliit na speaker.
Sa dulo ng video, hindi siya nagalit. Hindi siya napangiwi. Ibinabalang niya ang tablet at sinapo ang kanyang mukha. Padre, tanong ng binata. Alam mo ba, anak, mahina niyang sabi, minsan ang mga sugatang tao ang pinakamaingay. Ipagdarasal niyo po siya. Higit pa roon, sagot niya, ipagdadasal ko ang mga makikinig sa kanya. Habang sa kabilang simbahan, si Pastor David ay tila ba lalong nasisiyahan. Sa kanyang opisina, nakaupo siya sa harap ng laptop, pinapanood ang pagtaas ng view count. Libo-libo. Komento sa komento. Ilan ay positibo, ilan ay galit. Isang diakon, si Thomas, ay pumasok sa silid. Pastor, sabi niya, may ilang miyembro po ng bayan nag-aalala. Parang masyadong personal ang atake niyo. May mga Katoliko na nagsabing tinawag daw kayong manggugulo. Gulo? Tumayo si David, mata ay matalim. Hindi ako ang nagsimula ng gulo. Ako ang nagsiwalat ng katotohanan. Kung masakit yon, hindi kasalanan ang magsabi, kasalanan ang manahimik. Ngunit sa kaloob-looban ni Thomas, may bumabagabag. Hindi dahil sa mensahe, kundi sa paraan. Sa sumunod na araw, habang naglalakad si David papunta sa kanyang sasakyan, may isang matandang babae na humarang sa kanya sa labas ng simbahan. Pastor, anya, nanginginig ang tinig, ang aking rosaryo, hindi ito isang Diyos para sa akin. Isa itong paalala. Paalala ng mga dasal ko para sa anak kong may leukemia. Hindi sumagot si David. Pinagmasdan lang niya ito. Kung nais niyo po kaming iligtas, sana po hindi niyo kami sunugin sa prosesong iyon, dagdag ng babae, bago tumalikod at umalis. Gabi. Ang opisina ni David ay madilim, maliban sa liwanag mula sa isang maliit na lampara sa kanyang mesa. Nakaharap siya sa lumang rosaryo na hawak niya, ang parehong rosaryong iniligtas ni Thomas mula sa donation box. Hawak niya ito sa kanyang palad. Tinitigan. Pinisil. Ito, bulong niya sa sarili, ang huling sagisag ng huwad. Dumating ang Biyernes. Sa isang private meeting kasama ang mga leader ng simbahan, inilahad ni David ang plano. Linggo. Pupunta ako sa misa sa St. Peter's. Nagkatinginan ang lahat. Hindi para manggulo, kundi para magpatotoo. Isang panauhin. Isang saksi. Tahimik. Pastor, sigurado po ba kayo? Tanong ni Caroline. Baka magkagulo. Huwag tayong matakot. Sa Biblia, maraming pumasok sa templo para magsabi ng totoo. Wala akong balak sumigaw. Pero dadalhin ko ito, sabay taas ng rosaryo, at ipapakita ko sa kanila na hindi ito banal. Walang nagsalita sa umpisa. Hanggang si Thomas ay tumayo, umiling, at lumabas ng silid. Sa sumunod na araw, Sabado, sa simbahan ng St. Peter's, si Padre Francis ay nag-ayos ng mga kandila. Tahimik. Mapayapa. Ngunit sa kanyang loob, may pangambang hindi niya maipaliwanag. May kilabot sa hangin. Isang bagyong hindi galing sa ulap, kundi sa loob ng mga puso. Sa kanyang journal, muli siyang nagsulat. Hindi lahat ng apoy ay galing sa langit. Ang iba, galing sa galit na akala ng tao ay grasya. At dumating ang linggo. Ang araw ay maliwanag, ngunit malamig. Isa sa mga huling araw ng Oktubre. Ang simbahan ay punong-puno. May mga batang nakaputi. Mga magulang na nakaupo sa gilid ng pew. At si Padre Francis, nakatayo sa likod ng altar, payapa ang mukha. Sa labas ng simbahan, huminto ang isang itim na kotse. Bumaba si Pastor David, nakaitim na suit. Sa kanyang bulsa, nakatago ang rosaryo. Sa kanyang puso, nakabaon ang layunin. Sa pagpasok niya sa simbahan, sabay-sabay na lumingon ang mga ulo. May umiling. May napatigil sa pag-awit. May biglang nagdasal. Pero walang tumayo. Walang sumigaw. Dahil sa harap ng lahat, si Padre Francis ay ngumiti at tumango. Maligayang pagdating, Pastor, mahina niyang sabi. Tumango si David. Tahimik siyang lumakad sa gitna, dahan-dahan, bawat hakbang ay parang dagundong. At sa kanyang mukha, walang alinlangan. Sa kanyang bulsa, tinapik niya ang rosaryo. Hawak niya ang kanyang plano. Wala pang nakakaalam kung anong mangyayari. Pero ang simbahan, sa katahimikang iyon, ay para bang naghahanda sa paghina bago ang lindol. Sa mismong gitna ng misa, sa oras kung kailan ang katahimikan ay pinakamalalim, tumayo si Pastor David Crenshaw mula sa bangkong kanyang pinuwestuhan.
Sa kanyang isang kamay, hawak niya ang isang maliit na libro ng pananalita, mukhang banal. Sa kabila, dahan-dahan niyang inilabas ang isang rosaryo. Mula sa unang hilera, napatigil si Padre Francis sa pagsambit ng dasal. Tumingin siya kay David, hindi may galit, kundi may awa. Tinaas ni David ang rosaryo sa itaas ng kanyang ulo. Ito, sigaw niya, ito ang sumisilo sa inyong mga puso. Hindi ito panalangin. Ito ay pamahiin. May kumaluskos sa gitna ng mga bangko. May umubo. May humigpit ang hawak sa kamay ng anak. Pero walang kumibo. Kinuha ni David ang lighter mula sa kanyang bulsa. Pinindot niya ito. Pastor, wag, sigaw ng isang matandang lalaki sa gilid. Ngunit huli na. Sumiklab ang apoy. Dinilaan ng apoy ang unang butil ng rosaryo, isang kahoy na mukhang walang laban. Sunod-sunod itong kinain ng init. Nagsimulang umusok. Kumalat ang amoy ng sinusunog na kahoy sa hangin ng simbahan. Isang babae ang napaiyak. Banal yan, bulong niya, nanginginig. Isang binatilyo sa likod ay tahimik na kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record. Ngunit sa lahat ng nangyayari, si Padre Francis ay hindi gumalaw. Hindi siya lumapit. Hindi siya sumigaw. Itinaas niya lamang ang kanyang kamay at tinunton ang krus sa kanyang noo, dibdib, balikat. Isang pagkilos na puno ng katahimikan, pero mas malakas pa sa sermon. Ang apoy ay biglang tumigil. Isang ihip ng hangin mula kung saan ay pumalo sa mga bintana. Kumalabog ang isa sa mga stained glass. Nagsayaw ang liwanag sa altar. At ang maliit na apoy sa rosaryo, na halos kumain na ng lahat, ay biglang namatay. Bumulusok ang rosaryo sa sahig, nabasag sa dalawa. Ang mga butil ay nagkalat sa marmol na sahig, itim at sinunog, parang mga patak ng kasalanan. Tumahimik ang simbahan. Si David ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang dibdib ay humihingal. Wala nang salita sa kanyang bibig. Lumingon siya sa paligid, walang pumalakpak, walang tumili. Lahat ay tahimik. Parang isang silid na tinanggalan ng hangin. Dahan-dahan, tumalikod siya at lumakad palabas. Habang siya'y naglalakad sa pasilyo, naghiwalay ang mga tao. Walang humarang. Walang bumati. Tanging katahimikan. Paglabas niya sa simbahan, malamig ang hangin. Ngunit sa kanyang katawan, may init na naiwan. Hindi mula sa apoy, kundi mula sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang pagkakabigla, o marahil isang pagdududa. Sumakay siya sa kanyang kotse. Umandar. Wala siyang pinakinggan. Tahimik ang loob ng sasakyan. Isang beses lang siyang tumingin sa salamin at ang kanyang sariling mata ay hindi niya makilala. Sa kabilang banda ng kalye, si Padre Francis ay lumuhod. Pinulot niya ang natirang krusipiho mula sa sahig, bahagyang sunog pero buo. Dahan-dahan, inilapit niya ito sa kanyang mga labi at hinalikan. Patawarin mo siya, Panginoon, bulong niya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Sa gabing iyon, tahimik ang bahay ng mga Crenshaw. Ang asawa ni David, si Miriam, ay nakaupo sa sofa, nakatulog sa pagbabasa. Ang dalawang anak na lalaki ay natutulog na, at ang kanilang bunsong anak na babae ay nakapulupot sa kumot na may larawang unicorn. Si David ay nasa opisina, nakatitig sa kanyang laptop, pinapanood ang video ng kanyang ginawa. Mulit-muli. Replay. Paulit-ulit. Walang tunog. Tanging ang liwanag ng apoy ang kanyang pinapanood. May kung anong hindi mapakali sa kanyang dibdib. Hindi tuwa. Hindi galit. Isang hungkad. Isang hiwaga. Tumayo siya, lumabas ng opisina, at napansin ang rosaryo, ang sinunog na rosaryo, nasa gilid pa rin ng kanyang mesa. Ang lighter nakapatong sa tabi. Tiningnan niya ito ng ilang segundo. At saka siya naglakad patungong kwarto. Iniwan ito roon. Bandang 2:00 ng madaling araw, isang malakas na tunog ang gumising kay David, basag ng salamin. Pagbangon niya, naamoy agad niya ang usok. Miriam, sigaw niya. Mula sa kabilang kwarto, may ubo. Mga sigaw. Isang bata ang sumigaw ng, "Daddy." Dumiretso siya sa pasilyo. Makapal na ang usok. Ang mga kurtina sa sala ay naglalagablab. Ang apoy ay gumagapang sa kisam. Miriam, kunin mo ang mga bata. Lumabas kayo. Hinila niya ang isang kumot, sinubukang patayin ang apoy, pero para bang buhay ito. Para bang may isip ang apoy. Hindi ito umurong.
Tumataas palalo. Umumbol. Sa loob ng 5 minuto, ang buong unang palapag ay nasunog. Tumakbo sila palabas, halos hindi na makahinga. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan. May sumigaw na tumawag ng 911. Pagdating ng mga bumbero, halos kalahati na ng bahay ang nilamon ng apoy. Ang kisam ay bumagsak. Ang bubong ay nagniningas. Isang bombero ay napailing. Parang may gasolina. Ang bilis ng pagkalat. Habang pinapatay ng tubig ang huling apoy, si David ay nakaupo sa gilid ng bangketa, nakabalot sa kumot, nanginginig. Basa ang kanyang mukha, hindi lang dahil sa usok, kundi dahil sa luha. Tinitigan niya ang bahay. Ang kanyang bahay. Ang kanyang altar. Wala na. At doon, sa gitna ng lahat ng abo, isang kaisipan ang dumaan sa kanyang isipan. Ang lighter. Iniwan niya ito sa mesa. Sa tabi ng rosaryo. Kinabukasan, dumating ang mga investigator. Mula sa labi ng nasunog na opisina, may isang bagay silang nakuha, isang metal na piraso, bingkong at itim. Inilagay ito ng isang bombero sa isang plastic evidence bag. Lumapit siya sa kanyang kapwa bombero. Pere, bulong niya, lighter ito. At tingnan mo, katabi nito ang isang sunog na parang rosaryo. Tahimik silang nagkatitigan. May mga bagay, anya, na hindi mo dapat pinaglalaruan. Sa kabila ng usok, nakita ng mga investigator ang isang bagay na nagpahinto sa kanila. Isang maliit na krusipiho. Itim sa paligid, pero ang mismong katawan ni Kristo, buo. Parang hindi man lang nadapuan ng apoy. Sa gitna ng napulbos na kahoy, ng nasirang bubong, ng nalusaw na bakal, ito lang ang natirang walang dalos. Muling dumating si David sa pinangyarihan, ilang oras matapos ang lahat. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makalapit. Tinitigan lang niya ang guho, ang bangkay ng kanyang dating buhay. Tapos nakita niya ang krusipiho, hawak ng bombero. Kinabahan siya. Hindi sa hiwaga. Kundi sa tanong. Ito ba'y pagkakataon? O ito ba ay kabayaran? Sa gabing iyon, walang makatulog sa bahay ng kapitbahay na kanilang tinirhan pansamantala. Ang kanyang asawa ay tahimik. Ang kanyang mga anak ay takot. At si David, nakaupo lang, hawak ang kanyang ulo. Bumalik sa isip niya ang eksena sa simbahan. Ang rosaryo. Ang apoy. Ang tingin ng pari. Ang sign of the cross. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Hanggang sa napagtanto niya, ang apoy na sinindihan niya sa simbahan ay bumalik. At sa pagkakataong ito, hindi kahoy ang sinunog nito kundi siya. Isang araw matapos ang sunog, ang buong paligid ng bahay ng mga Crenshaw ay natatakpan ng dilaw na tape at amoy abo. Ang lupa ay basa pa sa tubig na ginamit ng mga bumbero, at ang mga pulis ay tahimik na kinukuhanan ng litrato ang bawat sulok. Ang dating pintuan ay wala na. Ang bubong ay gumuho. Ang mga pader sunog at nagkikiskisan. At sa gitna ng lahat, isang investigator na nagngangalang Ramirez ang nakayuko sa dating sala, may hawak na flashlight at kamera. Dito nagsimula, anya sa kasamahan. Sa sulok na to, may isang mesa rito. Sabi ng testigo, dito siya huling nakita, isang lighter. Kumunot ang noo ng kapwa investigator. Isang lighter. Matandang modelo. Metal casing. Hindi disposable. Tinignan namin ang footage mula sa simbahan. Same lighter na ginamit sa yung insidente. Napabuntong hininga si Ramirez. Hindi ko sinasabing sinadya. Pero mukhang may ugnayan. Habang sila'y nagsisiyasat, sa gilid ng dating sala, may isang bagay na kumikislap sa ilalim ng abo. Isang junior fireman ang napayuko at hinukay ito gamit ang gloves. Matapos ang ilang hawi sa mga abo, lumitaw ang isang piraso ng metal, itim sa gilid, ngunit buo. Matibay. Kumikinang ng bahagya. Sir, tingnan niyo to, tawag ng binata. Parang crucifix. Lumapit si Ramirez. Tiningnan ang bagay. Kinumpara sa mga larawan ng mga nasunog. Lahat ng metal sa bahay, natunaw, napilipit, nadurog. Pero ito ay nanatiling buo. Para bang may dumaan na apoy sa paligid nito, ngunit hindi ito nadapuan. Imposible to, sabi ng isang paramedic sa gilid. Ang init dito ay lagpas 1,000 degrees. Lahat dapat tunaw. Walang sumagot. Parang ang buong kwarto ay napuno ng biglaang katahimikan.
Hindi katahimikan ng trabaho kundi ng paggalang. Ilang oras matapos iyon, may isang litrato ng krusipiho ang kumalat online. Kinuhaan ito ng isang volunteer na photographer mula sa local paper. Simple lang ang caption, ang krus na hindi nasunog. Sa loob ng ilang oras, libu-libong shares. Komento. Reaksyon. May mga nagsabing milagro. May mga nagsabing peke. May mga nagtanong, ito ba ang parusa sa paglapastangan? Sa kabila ng lahat ng ito, si Pastor David ay nasa ospital pa rin, nakabandage ang kamay, at halos hindi nagsasalita. Nakatulala siya sa kisam. Sa tabi niya, si Miriam, ang kanyang asawa, ay tahimik lang na nakaupo, hawak ang kanyang kamay. David, mahinang tawag niya. Wala pa ring tugon. May gusto ka bang sabihin? Ilang segundo ng katahimikan. Tapos ay bumaling si David. Wala. Pero ang totoo, may rumaragasa sa loob niya. Mga tanong. Mga sagot na dati niyang sinisigaw, ngayon ay parang pinipilit niyang paniwalaan. Kinaumagahan, dumalaw si Thomas. Bitbit ang isang tablet. Pastor, sabi niya, kailangan mong makita to. Ipinakita niya ang litrato ng krusipiho. Ito raw po yung nakita sa guho. Hindi natunaw. Dahan-dahang inabot ni David ang tablet. Tinignan niya ang larawan. Lahat ng bagay sa paligid ay itim. Uling. Wasak. Pero ang krus, buo. Malinis. Parang bagong luma. Napasinghap siya. Sa dibdib niya may matinding paghigpit. Para siyang nalunod sa sariling hininga. Hindi ako naniniwala sa mga simbolo, mahina niyang sabi. Pero ito. David, hindi mo ba nararamdaman? Tanong ni Thomas. Parang may mensahe. Huwag, tugon ni David, binaba ang tablet. Baka aksidente lang yan. Pero, sinabi ko na huwag. Lumipas ang ilang araw. Nailabas na sa ospital si David. Sa pansamantalang tirahan nila, madalas siyang nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa isang pader. Sa mga gabi, di siya makatulog. Sa bawat pagpikit, bumabalik ang imahe ng apoy at ang rosaryong kanyang sinunog. Isang gabi, nagising siya na may basang pawis. Humihingal. Parang may bumubulong sa tenga niya. Hindi malinaw. Hindi boses. Pero damang-dama. Tumayo siya. Lumabas sa garahe ng pansamantalang bahay at naupo sa malamig na semento. Itinaas ang tingin sa langit. Diyos, bulong niya. Kung nandyan ka ba't mo hinayaan? Tahimik ang gabi. Ang mga bituin ay parang nakamasid lamang. Akala ko ginagawa ko ito para sa'yo, dugtong niya. Pero ngayon hindi ko na alam kung sino ako. Kinabukasan, dumalaw si Caroline, isa sa mga matagal ng miyembro ng simbahan. May dala siyang supot, mga damit, pagkain, kaunting tulong. Ngunit higit sa lahat, may dala rin siyang tanong. Pastor, anya, may mali ba tayong ginawa? Hindi siya sinagot. Hindi ba dapat, kung nasa atin ang katotohanan, tayo ang may kapayapaan? Tumingin si David sa kanya. Sa unang pagkakataon, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Minsan, sabi niya, ang apoy ay hindi para sa mga maling tao. Minsan, ang apoy ay dumarating para sa mga tamang tao, pero dahil sila'y naging bulag. Tahimik si Caroline. Inilapag ang mga gamit at bago umalis, ibinulong. Kung may gusto kang puntahan, pastor, bukas ang simbahan sa kabila. Bumalik ang gabi. Muling mag-isa si David. Sa kanyang kamay, bitbit niya ang kanyang cellphone, binuksan ang larawang kumalat, ang krusipiho. Buo. Malinis. May liwanag kahit sa gitna ng abo. At doon, sa wakas, may bumigay sa kanyang dibdib. Isang pader. Isang muog. Isang tibok na matagal niyang pinigil. Panginoon, bulong niya. Ikaw ba talaga yan? At sa katahimikan ng gabing iyon, wala siyang narinig na sagot. Pero sa loob niya, isang matandang damdamin ang muling umusbong. Hindi sigaw. Hindi apoy. Kundi isang tanong. Paano kung mali ako? Madalas, ang katahimikan ay pinakamasakit sa lahat. Mas matalim kaysa sa panlalait, mas malakas pa kaysa sa sigaw. At ngayon, si David Crenshaw ay lumulubog sa katahimikang iyon. 3 araw matapos siyang makalabas sa ospital, lumabas na rin ang unang artikulo. Pastor nagsunog ng rosaryo, sinunog din ng tadhana. Sumunod ang mga headline, milagro o karma.
Crucifix na kaligtas, bahay ng pastor hindi. At higit pa sa mga artikulo, ang mga komento sa social media ay mas mabangis. Diyos ang nagparusa. Fake Christian. Sinunog ang banal, nasunog ang sarili. Pinagtagumpayan ang katotohanan. Hindi lahat ay takot magsalita. Bawat salita, kahit anong panig, ay parang bato na tinatapon sa isang taong naghihinalo sa gitna ng lansangan. Ngunit si David ay hindi tumugon. Hindi siya muling nagsermon. Hindi siya lumabas sa kanyang simbahan. Hindi siya humarap sa kamera. Ang dating lalaking may tinig na kayang punuin ang buong silid ay ngayon ay tahimik, para bang nawala ang kanyang sariling tinig. Sa kabilang panig ng bayan, si Padre Francis ay patuloy sa kanyang tahimik na gawain. Araw-araw, nagmimisa. Nagbibisita sa mga may sakit. At tuwing gabi, bago matulog, inuupuan niya ang maliit na altar sa kanyang silid, at isinusulat sa kanyang journal ang isang linya. Panginoon, ilapit mo siya sa iyong awa, hindi sa iyong galit. Hindi siya nagsalita sa media. Kahit maraming nagtanong, kahit may mga nagsusulong ng isagot mula sa kanya, nanatili siyang tahimik. Sa isang pulong ng parokya, isang matandang babae ang nagsabi, "Father, hindi po ba dapat magsalita tayo?" Ngumiti siya. Kapag nagsalita ang apoy, ang tubig ay hindi kailangang sumigaw. Ang panalangin ang tubig. Samantala, si David ay binabagabag ng mga panaginip. Sa gabi, pinapawisan siya, gumigising sa gitna ng dilim, at naririnig ang tunog ng basag na salamin, ang hiyaw ng anak, ang sigaw ng apoy. Ngunit sa lahat ng iyon, ang pinaka hindi niya matakasan ay ang imahe ng pari, nakatayo sa altar, tahimik, habang siya ay nanunog. Sa isang madaling araw, hindi na siya nakatiis. Nagbihis siya ng simpleng jacket, nilakasan ang loob, at sumakay sa sasakyan. Walang alam ang kanyang pamilya. Wala siyang pasabi. Basta nagmaneho, tahimik, walang musika, walang direksyon, kundi isa lang, ang simbahan na minsan niyang dinungisan. Maliwanag ang buwan. Ang mga poste sa labas ng St. Peter's ay naglalabas ng malambot na ilaw. Isang kandila ang nakasindi sa loob, na parang may tao pa. Hindi niya inaasahang bukas ito. Hindi niya alam kung may makikita siyang tao. Pero sa loob, may nakita siyang maliit na liwanag sa gilid ng altar. Nakaluhod si Padre Francis, nagdarasal mag-isa. Dahan-dahan siyang pumasok, halos hindi humihinga. Ang bawat hakbang ay parang dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Nang makarating siya sa likod ng simbahan, hindi siya tumayo. Hindi siya nagsalita. Lumuhod siya. Sa unang pagkakataon mula pagkabata. Hindi bilang pastor. Hindi bilang leader. Kundi bilang isang taong hindi na sigurado kung sino siya. Hawak ang gilid ng bangko, ibinaba niya ang kanyang ulo. Tumulo ang luha niya, hindi mula sa sakit sa katawan, kundi mula sa bigat ng konsensya. Ngayon lang niya inamin na mayroon pala siya. Hindi siya nagdasal ng malakas. Walang dasal na handa. Wala ring mga salita. Isang buntong hininga lamang. Nagtagal siya roon. 10 minuto. 20. Hindi niya alam. Sa katahimikan ng simbahan, pakiramdam niya ay may init sa loob, ngunit hindi apoy, hindi init ng galit, kundi init ng yakap. Nang siya'y tumayo, tahimik siyang lumabas. Ngunit bago pa siya makalabas sa pinto, may tinig na mahinang nagsalita. Pastor David. Napalingon siya. Si Padre Francis, nakatayo na, nakangiti. Payapa. Walang galit. Walang pangungutya. Hindi makapagsalita si David. Ipagpatuloy mo lang, sabi ni Francis. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Minsan, ito ang simula ng paghilom. Tumango si David, nanginginig ang kanyang baba. Hindi pa ako handa humingi ng tawad, bulong niya. Hindi ko pa rin alam kung paano. Hindi mo kailangang malaman, sagot ng pari. Ang Diyos ang bahala sa paraan. Ang sayo lang ay bumalik. At sa gabing iyon, sa gitna ng simbahan, walang kamera, walang testigo, walang sermon, isang lalaking nasunog ng sarili niyang apoy ay nagsimulang muling tumingin pataas. Hindi niya alam kung siya'y mapapatawad. Pero sa unang pagkakataon, gusto na niyang tanungin. Maaga pa lang, gising na si David. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa lumang kurtina ng pansamantalang silid tulugan. Sa unang pagkakataon sa ilang linggo, wala siyang bangungot. Walang sigaw sa dilim. Tanging katahimikan at isang bagay na mas bihira, kapayapaan. Hindi ito buo. Hindi pa kumpleto.
Pero sapat para tumayo siya nang hindi nanginginig. Sapat para isuot ang kanyang lumang Amerikana. Sapat para maglakad muli patungo sa simbahan ng taong minsan niyang hinamak. Ang simoy ng hangin ay malamig pa rin, dala ang amoy ng taglagas, at sa bawat yapak, naririnig niya ang pagkaluskos ng mga tuyong dahon. Sa kanyang dibdib may kaba. Pero sa ilalim nito may pagtanggap. Pagpasok niya sa Lee Peters, walang misa, walang chore. Tanging isang ilaw sa gilid ng altar, at sa ilalim nito, si Padre Francis na nag-aayos ng mga kandila. Nang marinig niya ang yabag, napalingon siya. Sandaling tumigil ang kanyang kilos, ngunit agad din siyang ngumiti, payapa, hindi nagulat. David, mahinang bati ng pari. Magandang umaga. Hindi kaagad nakasagot si David. Pero nang makalapit siya, tumigil siya sa ilang talampakan, at saka dahan-dahang tumungo at lumuhod. Hindi ko alam kung anong sasabihin, Padre, anya. Walang paliwanag ang sapat. Wala akong maibibigay na dahilan. Tahimik si Francis. Lumapit lang siya, at marahang pinatong ang kanyang kamay sa balikat ni David. Ang tawad, bulong niya, ay hindi binibili. Hindi rin pinapatunayan. Ito'y ibinibigay. Dahil ito ang ginagawa ng Diyos sa atin, araw-araw. Napahikbi si David, marahang sumandal, hawak ang mukha. Ilang segundo lang. Isang piraso ng puso na nabiyak. Pagkaraan ng ilang sandali, si Francis ay lumakad papunta sa gilid ng altar. Kinuha niya ang isang maliit na velvet pouch, marahang inabot kay David. Ano to? Tanong ni David. Bukas mo. Binuksan niya ito, dahan-dahan. Sa loob, isang rosaryo. Bagong gawa. Ang mga butil ay kahoy, makinis. Ang krusipiho ay yari sa metal na may bahagyang ukit. Isa itong piraso ng pag-asa. Ginawa yan ni Sister Magdalena, paliwanag ni Francis. Gawa sa mga kahoy na bahagi ng lumang bangko na nasira sa sunog. Inalay niya ito para sa'yo. Hindi nakaimik si David. Hawak niya ang rosaryo na parabang ito ay pinakamahalagang bagay sa kanyang kamay. Hindi ito pamalit sa sinunog mo, dagdag ni Francis. Ito ay paalala na kahit ang abo ay maaaring gawing panalangin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang bagay na halos hindi ka panipaniwala. Isang volunteer mula sa Lee Peters ang dumating sa lot ng nasunog na bahay ni David. Bitbit niya ang ilang kahoy, isang palakol, at 2 dermos ng kape. Hindi ko po kayo kilala, Sir, anya, pero ang pari namin ay naniwala sa inyo. At sapat na yon para sa akin. Sinundan ito ng 2 pa. 3. 10. Hanggang isang Sabado ng umaga, may mahigit 30 tao na sa lugar. May estudyante, may karpintero, may matandang babae na ang trabaho lang ay magluto ng sandwich para sa lahat. Si Miriam, asawa ni David, ay naluha. Hindi ko akalaing ang mga taong inakala naming galit sa amin sila pa ang tutulong. Hindi po kami galit, sagot ng isa. Nasaktan lang. Pero ang awa ay mas malalim kaysa sugat. At sa mga araw na lumipas, unti-unting nabuo muli ang bahay. Hindi ito agad-agad. May hirap, may pawis, may pagod. Pero bawat pako, bawat tabla ay parang dasal. Hindi lang para sa bahay na nasunog, kundi para sa pamilyang ngayon ay nagsisimulang muli. Tuwing hapon, si David ay natutong magmartilyo. Magpako. Magbuhat. Kasama ng mga taong dati iniwasan niya. At habang siya'y nagtatrabaho, nakakakilala siya. Hindi bilang pastor, kundi bilang tao. Isang araw, habang siya ay nagpapahinga sa tabi ng mga bagong poste, lumapit si Francis, may dalang malamig na lemonade. Kamusta ang likod mo? Tanong niya. Masakit, sagot ni David, nakangiti. Pero mas masakit ang puso noon. Ngayon, parang may kagaanan. Ngumiti si Francis. Ganyan talaga kapag hindi mo na kailangang patunayan kung sino ka. Kapag tinanggap mo na hindi lahat ng tama ay kailangang isigaw. Lalo na kung minsan pala, mali ka rin, sabay nilang sabi. Tapos nagtawanan sila. Hindi malakas. Hindi sa pilitan. Totoo. Ang mga bulong-bulungan sa bayan ay nag-iba ng tono. Mula sa paghusga, naging tanong. Mula sa tanong, naging usapan. Mula sa usapan, naging pag-unawa. Isang gabi, may naganap na hindi inaasahan. Nagpatawag si Pastor David ng isang simpleng gabi ng panalangin sa gitna ng lot ng kanyang muling itinatayong bahay. Walang mikropono. Walang entablado.
Tanging isang mesa, ilang kandila, at mga upuang plastik. Imbitado ang lahat, Katoliko, Protestante, o kahit sinong gustong makinig. Sa harap ng grupo, tumayo si David. Kinabahan siya, ngunit hindi ito gaya ng dati. Walang yabang. Walang layunin kundi makinig, magsalita ng totoo. Hindi ko kayo tinawag para sa bagong aral, panimula niya. Wala akong gustong ituwid. Sa totoo lang, ako ang kailangang ituwid. Tahimik ang lahat. Pinilit kong sunugin ang paniniwala ng iba dahil hindi ko maintindihan. Pero ang hindi ko alam, ako rin pala ang tinutupok ng sarili kong apoy. Hawak niya ang bagong rosaryo at tinaas ito sa liwanag ng buwan. Nabuo ito mula sa mga nasunog na upuan sa simbahan. Sa isang bagay na nawala, gumawa ang Diyos ng bago. At siguro, yon ang kailangan nating lahat, hindi bagong simbahan, kundi bagong puso. Isang batang lalaki ang sumigaw mula sa likod. Pastor, magkasama na po ba kayo ni Father Francis? Napangiti si David. Pero hindi lang kami. Dapat tayong lahat. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamig na langit, sa gitna ng isang lot ng mga tabla at buhangin, nagdasal ang mga dating magkabilang panig. Iisang hangin. Iisang panalangin. At habang sila'y tahimik, habang ang mga kandila'y kumikislap sa gitna ng dilim, alam ng lahat na hindi lang bahay ang muling binubuo, kundi isang komunidad. Isang umagang tahimik at malamig, naglakad si David papunta sa simbahan na minsan niyang tinawiran na puno ng galit. Ngayon, bawat hakbang ay may bigat, hindi ng kahihiyan, kundi ng katotohanan siya na mismo ang humahakbang pabalik. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero kailangan niyang humarap. Kailangan niyang humingi. Ang pintuan ng simbahan ay bahagyang nakabukas. Sa loob, amoy insenso. Mga kandila sa gilid ng altar ay mahinang kumikislap. Walang misa. Walang chore. Tanging si Padre Francis na nakaupo sa harap, hawak ang rosaryo sa kanyang mga daliri, dumudulas ito ng dahan-dahan, parang tumutugtog ng musika na hindi naririnig. Padre, mahinang tawag ni David. Lumingon si Francis. Walang bakas ng pagkagulat. Para bang alam niyang darating ito. Magandang umaga, anak, anya, payapa ang tinig. Lumapit si David hanggang sa ilang hakbang na lang ang pagitan nila. Hindi siya tumingin diretsyo. Tumingin siya sa paanan ng pari. Tapos ay lumuhod. Ayaw kong gawing drama ito, Padre. Pero wala na akong ibang paraan kundi ito. Tiningnan siya ni Francis, walang galit. Tanging habag. Tahimik lang siya, pinakikinggan si David. Nasaktan ko kayo. Hindi lang kayo bilang pari. Kundi kayo bilang tao. At ang pinakamasakit, sinaktan ko ang paniniwala ninyo sa harap ng altar na ito. Sinira ko ang bagay na mahalaga sa inyo, sa mga taong nandito, sa mga batang tinuruan ninyo ng pag-ibig at panalangin. Nagpatuloy siya, kahit nauutal, kahit naluluha, Padre, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako hindi lang bilang pastor. Kundi bilang kapwa makasalanan na ngayon lang talaga natutong lumuhod. Matagal ang katahimikan. Para bang ang mga dingding ng simbahan ay nakikinig. At sa kalmadong tinig, marahang sinabi ni Francis. Ang Diyos ay matagal nang nagpatawad, David. Ako wala na akong galit mula pa noong araw na yon. Ang sakit ay dumaan. Pero ang awa ay nanatili. Tumayo siya, lumapit, at marahang pinatong ang kamay sa balikat ni David. Bumalik ka. At iyon ang mahalaga. Mula sa loob ng kanyang kasuotan, inilabas niya ang isang maliit na pouch. Velvet. Maitim. Makinis. Inabot niya ito kay David. Isang regalo. Gawa ng isa sa mga matandang madre ng simbahan. Nang buksan ni David, isang rosaryo ang laman. Simple. Gawa sa kahoy. Ang bawat butil ay makinis. May marka ng kamay. At sa gitna, isang maliit na krusipiho, yari sa metal, may ukit na hindi pamilyar. Ginawa mula sa upuang sinunog sa araw ng insidente, paliwanag ni Francis. Isang bagay na dating abo ngayon ay naging panalangin. Hindi nakapagsalita si David. Hawak niya ang rosaryo para bang babasagin. Tila ang init ng kahoy ay dumadaloy sa kanyang palad. Salamat, mahinang bulong niya. Ngayon, sabi ni Francis, panahon na para itayo ang nasira. Lumipas ang mga araw. Mula sa maliit na lot kung saan dati nakatayo ang bahay ng mga Crenshaw, unti-unti nang may gumagalaw.
Isang truck ng kahoy. Isang grupo ng mga boluntaryo. Una, 3 lang sila. Tapos 5. Hanggang naging halos 30. At karamihan sa kanila mga miyembro ng St. Peters. Hindi ko inaasahan to, sabi ni Miriam, asawa ni David, habang pinagmamasdan ang mga taong nagdadala ng plywood, pintura, at pagkain. Hindi ito dahil kay David, sagot ng isang matandang lalaki. Ito ay dahil sa Diyos. Ang mga dating hiwalay na mundo ay ngayon nagsasalo. Ang mga dating nagtitinginan ng may pagdududa ay ngayon nagtatawanan habang nagpapako ng kahoy. Isang araw, habang nagpapahinga, naupo si David sa isang piraso ng poste. Hawak pa rin ang rosaryong regalo sa kanya. Tiningnan niya ito. Pinisil. Alam mo ba, sabi niya sa katabing si Thomas, hindi ko pa rin alam kung paano ko nasimulan ang lahat ng yon. Hindi na mahalaga yon, tugon ni Thomas. Ang mahalaga, alam mo kung paano ito ayusin. Tuwing hapon, si Padre Francis ay dumarating. Hindi siya laging nagtatrabaho. Minsan nakaupo lang sa gilid. Minsan, nagdadala ng tinapay. Pero laging andun. Tahimik. Pero sapat ang presensya niya para iparamdam sa lahat, ito'y hindi lamang pagpapatayo ng bahay. Isa itong pagtatama ng landas. Sa 2 linggo ng muling pagtatayo, may mungkahi si David. Gusto kong magsimula ng isang gabi ng panalangin. Hindi para sa relihiyon. Para sa bayan. Tahimik ang grupo. Tapos ay may tumango. Isa pa. Hanggang lahat ay pumayad. Ang gabi ng pagtitipon ay dumating. Walang altar. Walang label. Isang mesa lang. Isang ilaw. At isang maliit na grupo ng tao. Nagsalita si David. Dati, akala ko ang pananampalataya ay dapat ipaglaban. Ngayon, alam ko na minsan, ang pananampalataya ay tahimik na lumuluhod. Hindi nagsisigaw. Hindi nagsusunog. Lumapit si Francis, inilapag ang isang kandila sa gitna. At kapag ang abo ay inalay sa Diyos, ginagawa niya itong liwanag. Sabay silang lumuhod. Walang himig. Walang sermon. Tanging paghinga ng mga tao. Tanging katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon, walang Katoliko. Walang Protestante. Tanging mga anak ng isang Diyos na minsan ay nadapa, pero sabay na bumabangon. At habang dumarami ang mga kandila sa mesa, habang lumalalim ang gabi, isang tanong ang bumubulong sa hangin. Kung ang isang bahay ay muling maitayo, ang isang puso ay muling mapalambot, maaari rin bang mabuo ang isang bayan? Minsan, ang liwanag ay hindi dumaraan sa mga bubog ng salamin kundi sa mga bitak ng puso. Isang umaga ng linggo, maagang dumating si David sa St. Peters. Wala siyang sermon, walang layunin kundi ang simpleng pagbati kay Padre Francis bago magsimula ang misa. Ngunit nang pumasok siya sa simbahan, agad niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Iba ito, hindi banal, hindi mapayapa, kundi hungkad. Sa gilid ng altar, nakita niya si Sister Magdalena, nakaupo, nakatungo, may rosaryo sa kamay. Nang maramdaman niya ang presensya ni David, tumingin siya, at sa isang iglap, naintindihan na niya ang lahat. Hindi na siya nagising, Pastor, mahina niyang sabi. Parang lumamig ang buong simbahan. Nakita namin siya sa kanyang upuan. Nasa pagitan ng daliri niya ang huling butil ng rosaryo. Hindi natapos ang Aba Ginoong Maria. Tumahimik si David. Hindi agad gumalaw. Para siyang binigla ng balitang hindi pa kayang saluhin ng puso. Lumapit siya sa upuang tinutukoy ni Magdalena. Nandoon pa ang rosaryo, nakalapat sa tuhod ng upuan, parang iniwan ng isang kaluluwang hindi nagpaalam, hindi dahil hindi siya handa, kundi dahil alam niyang ang lahat ay nasa ayos na. Yumuko si David. Pumikit. Walang dasal. Walang salita. Tanging luha. Sapagkat sa wakas, naunawaan niya kung anong klaseng leader ang tunay, hindi ang malakas ang boses, kundi ang matibay ang pananampalataya kahit tahimik. Sa mga susunod na araw, naging abala ang bayan. Hindi dahil sa gulo, kundi sa paghahanda. Sa unang pagkakataon, magkasama ang dalawang kongregasyon sa iisang layunin, ilibing ng may karangalan ang taong naging tulay sa kanilang pagkakahiwalay. Ang lumang simbahan ay napuno. Walang siksikan, walang sapawan. Sa mga bangko, magkatabi ang mga Protestante at Katoliko. Sa harapan, ang kabaong ni Padre Francis, nakatakip ng simpleng puting tela, may krusipiho sa ibabaw, at isang rosaryo sa gitna ng kanyang mga kamay.
Ang chore ay binuo mula sa parehong simbahan. Ang mga bulaklak ay donasyon ng mga pamilya mula sa magkabilang panig. Sa homily, isang Katolikong madre ang nagsalita. Sumunod, isang protestante na matagal ng miyembro ng simbahan ni David. Sa huli, tumayo si David. Hindi bilang pastor. Hindi bilang bida. Kundi bilang tao. Kaibigan. Anak sa pananampalataya. Si Padre Francis ay hindi lang pari, panimula niya, tinig ay bahagyang nanginginig, siya ang tinig na hindi kailanman sumigaw, ngunit palaging narinig. Tahimik ang lahat. Huminga siya. Ang unang pagkakataon na lumuhod ako dito ay dahil sa kahihiyan. Pero ang huling pagkakataon na lumuhod ako sa harap niya, natutunan kong may grasya rin pala sa pagiging tahimik. Tumingin siya sa kabaong. Hindi siya nag-iwan ng yaman. Hindi siya nag-iwan ng posisyon. Ang iniwan niya ay mas mahirap hanapin, isang liwanag sa gitna ng pagkawasak. At kung ito ang huling beses kong magsalita sa harap ninyo tungkol sa kanya, hayaan niyong sabihin ko ito, kung ang rosaryo ay dasal ng puso, si Padre Francis ay naging isa ring butil nito. Tahimik, paulit-ulit at puno ng pananampalataya. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Wala nang ibang kailangang sabihin. Ilang araw matapos ang libing, lumabas ang munting anunsyo, gabi ng panalangin, bukas para sa lahat. Hindi nakasaad kung aling simbahan ang nagdaos. Hindi rin kailangan. Dahil nang dumating ang gabi ng Huwebes, parehong kampana ng St. Peter's at New Grace Fellowship ang tumunog. Sa loob ng simbahan, may 2 litratong nakasabit sa gilid ng altar, isang larawan ni Francis, nakangiti sa labas ng simbahan, at sa kabilang panig, isang larawan ni David, hawak ang martilyo, katabi ang mga volunteer sa muling pagtatayo ng kanyang tahanan. Ang gabi ay hindi puno ng sermon. Walang doktrina. Walang pagtuturo. Tanging panalangin. Katahimikan. Musika mula sa parehong chore. Dasal mula sa bata at matanda. Hanggang biglang nangyari ito. Habang ang lahat ay nakaluhod, habang ang huling kanta ng Ave Maria ay umaalingaw sa loob ng simbahan, isang kakaibang kinang ang lumitaw sa altar. Parang liwanag ng buwan na sumasayaw sa ibabaw ng marmol. Hindi ito ilaw ng kandila. Hindi rin ilaw ng kuryente. Isang malambot na puting liwanag na lumaganap sa paligid. Walang nagsalita. Walang huminga. At mula sa isang florera sa gilid ng altar, isang puting rosas ang nahulog, bumagsak sa mismong gitna ng paanan ni David. Nag-angat siya ng tingin. Tila may init sa paligid. Hindi apoy. Kundi liwanag na malumanay. Umaabot. Umaalo. May batang babae sa gilid ang bumulong, tingnan nyo parang nakangiti si Mama Mary. Walang gumalaw. Walang nagtanong. Ang lahat ay napako sa sandaling iyon, isang hibla ng langit na dumampi sa lupa. Pagkalipas ng ilang minuto, unti-unting naglaho ang liwanag. Ngunit ang katahimikan ay hindi na katahimikan ng kaba. Ito na ang katahimikan ng kapayapaan. Bago magtapos ang gabi, si David ay lumapit sa harapan. Hindi para mangaral, kundi para magpasalamat. Sa gabing ito, wala tayong pinatunayan. Pero may napatunayan sa atin. Na kung ang liwanag ay pwedeng sumibol sa gitna ng abo, baka hindi pa huli ang lahat para sa ating lahat. Isang batang chore member ang kumanta ng huling linya ng kanta, ipagkaloob mo sa amin ang iyong liwanag, o Panginoon. At sa gabing iyon, isa ang naiwang tanong sa lahat ng puso. Kung wala na si Francis, sino na ngayon ang magpapatuloy sa kanyang misyon? Makalipas ang ilang buwan, muling nag-iba ang mukha ng bayan. Hindi ito dramatikong pagbabago. Walang malalaking balita, walang malalakas na sigawan. Ang pagbabago ay dahan-dahan, tulad ng paghilom ng sugat na hindi mo napapansin, hanggang sa isang araw, hindi na siya masakit. Sa dating lugar kung saan minsang tumindig ang bahay ni Pastor David, ngayon ay may bagong bahay. Hindi ito marangya, pero matibay. May dingding na gawa sa pinagsama-samang kahoy mula sa donasyon ng parehong simbahan. May haligi na may mga pangalan ng mga tumulong, protestante, katoliko, at ilang hindi miyembro ng alinmang simbahan. Sa ibabaw ng pintuan, may krus. Gawa sa lumang bangko mula sa St. Peter's. Simpleng kahoy. Walang dekorasyon. Pero buo. Sa loob, may maliit na altar. Isang krusipiho ang nakadisplay sa loob ng salamin, ang krusipiho. Yung natagpuan sa gitna ng abo. Hindi na ito sikreto ng ilang tao.
Ngayon, ito'y naging simbolo ng pag-asa para sa lahat. Minsan sa isang linggo, pumupunta roon ang mga tao. Hindi para humiling ng milagro, kundi para manahimik, magpasalamat, magpahinga. At si David, hindi na siya kilalang Pastor David sa estilo ng dati. Ngayon, tinatawag na lang siya ng marami bilang David. Ang iba'y Kuya David, ang mga bata'y Tito David, at ang mga dating Katoliko na minsan niyang ininsulto, tinatawag siyang kaibigan. Nagsimula siya ng isang bagong inisyatibo, mga ugnayan ng pananampalataya. Isang lingguhang pagtitipon sa lumang community center, kung saan walang doktrina, walang paligsahan ng tama at mali. May isang bilog ng upuan, isang bukas na pinto, at isang tanong, anong pananampalataya ang bumubuhay sa iyo ngayon? Dumadalo roon ang iba't ibang tao, Katoliko, Protestante, Muslim, Agnostiko, at minsan, mga taong galit sa Diyos pero handang makinig. Walang mikropono. Walang batuhan ng bersikulo. Kundi kwento lang. Pakikinig. Pagpapatunay na ang pananampalataya ay hindi kailangang sumigaw para marinig. Isang araw, habang nakaupo sa likod ng lumang chapel ni St. Peter's, tiningnan ni David ang bagong plaka na ipinasabit ng simbahan, sa mismong lugar kung saan minsang nasunog ang rosaryo. Kapag nag-alab ang pagmamataas, hayaang buin muli ang awa. Sa ilalim nito, isang maliit na inskripsyon, sa alaala ni Padre Francis O'Leary, pari ng tahimik na himala. Ang mga kandila ay muling sinindihan. Ang bangko ay pinalitan. Ngunit ang bakas ng lumang sunog ay hindi binura. Iniwan itong bahagyang madilim sa isang sulok ng chapel, hindi upang takpan ang nakaraan, kundi upang ipakita na kahit ang peklat ay bahagi ng kagalingan. Sa gabi ng unang anibersaryo ng insidente, isang simpleng misa ang isinagawa. Walang imbitasyon. Pero dumagsa ang mga tao. Parang kusa silang humila-hilera magkasama. Ang simbahan ay napuno ng parehong mukha ng dati, pero ngayon, mas magaan, mas bukas, mas buo. Si David ay nakaupo sa unang bangko, tahimik, hawak ang rosaryong bigay ni Francis. Dahan-dahan niyang dinampian ang bawat butil, hindi para ulitin ang dasal na hindi pa niya kabisado, kundi para alalahanin ang bawat sandaling muling binuo siya ng Diyos, piraso-piraso, butil-butil. Lumapit siya sa altar matapos ang misa. Sa tabi ng krusipiho, iniluhod niya ang sarili. Hawak ang rosaryo sa dalawang kamay, itinaas niya ito, hindi para ipakita, kundi para ialay. Panginoon, mahina niyang bulong, salamat sa abo. Salamat sa liwanag. Salamat sa mga taong hindi bumitaw sa akin, kahit gusto ko na sanang sumuko sa sarili ko. Isang batang lalaki sa gilid ang lumapit. Kuya David, tanong niya, totoo po ba yung kwento ng rosaryo at ng apoy? Ngumiti si David. Totoo. At bawat butil ng rosaryong to may kasamang luha. Pero bawat luha sinagot ng awa. Bumalik siya sa kanyang pwesto. Tahimik. Buo. Sa kanyang puso may bagong ritmo. Hindi na sigaw. Hindi na kumpiyansa. Kundi pasasalamat. Sa paglabas ng mga tao, isa-isang sinindihan ang mga kandila sa labas ng chapel. Mula sa mga beranda ng mga bahay, may nakita ring mga ilaw, maliliit na ilaw ng pag-asa. Hindi utos ng simbahan. Walang campaign. Kusa. Pusong gumaling na gusto lang magpasalamat. Sa gabing iyon, habang nakatingala si David sa langit, isang tanong ang bumalik sa kanya, hindi para guluhin siya, kundi para iwanan ng hamon. At ikaw? Anong nasusunog sa puso mo na kailangang buuin ng awa? At sa dilim ng kalangitan, ang sagot ay hindi tunog kundi liwanag. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.